Isang yakap sa inyong mga puso, mga ka-soulmates. Ako po si Liala at welcome sa Soul Tales. May mga sugat na akala natin ay habang buhay. Pero paano kung ang mismong sugat na yon ang magiging daan patungo sa tunay na kaligayahan? Sabi nila, ang kasal daw ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Pero para kay Gabi, ito ang naging simula ng isang bangungot. Halina't pakinggan natin ang kwento kung paano niya pinulot ang bawat piraso ng kanyang winasak na puso at kung paano siya natutong magmahal muli sa hindi inaasahang pagkakataon. Patawarin mo ako, Gabi. 3 salita. Sa harap ng altar, sa harap ng Diyos, sa harap ng lahat ng taong nagmamahal sa kanila. Iyon ang mga salitang binitawan ni Miguel. Hindi, hindi ako pwedeng magpakasal sa'yo. Nanigas si Gabriela Santos sa kanyang kinatatayuan. Ang belo na maingat niyang tinahi ay tila naging isang kulambo na humaharang sa kanya sa katotohanan. Parang naging binging ang buong mundo. Ang tanging naririnig niya ay abangi niya. Ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang lalaking pinag-alayan niya ng 7 taon, ang lalaking suot ngayon, ang barong na pinili nila ng sabay. Ay winawasak ang puso niya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga gabing puyat para lang matapos ang wedding gown na suot niya ngayon. Ang obra maestra niya. Bawat tahi, bawat perlas ay may kasamang pangarap. Pangarap na ngayon ay nagiging abo sa kanyang harapan. Nagsimula ang mga bulungan. Isang ugong na unti-unting lumalakas, parang isang kuyog ng bubuyog na handang dumamba sa kanya. Ang mga matang kanina lang ay puno ng paghanga. Ngayon ay puno na ng awa at tsismis. Ang hiya, parang isang kumot na yelo na bumalot sa buong pagkatao niya. Tumingin siya kay Miguel. Nakayuko ito, hindi makatingin sa kanya ng diretso. Nakita niya ang takot sa mga mata nito habang nakatingin ito sa direksyon ng mga magulang nito sa unang hilera ng mga upuan. Pero wala na siyang pakialam sa dahilan. Ang mahalaga ay ang sakit. Isang matalim at nag-aapoy na sakit. Hindi niya namalayan ang sariling mga kamay. Humigpit ang kapit niya sa laylayan ng sarili niyang bestida. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ng napupunit na tela ang pumuno sa katahimikan. Hinablot niya ang pinong lace at satin, ang mismong telang pinangarap niya, at winasak ito. Gulat ang gumuhit sa mukha ng lahat. Ngunit para kay Gabi, iyon ang tanging paraan para makahinga. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa altar, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo kay Miguel. Bawat hakbang ay parang tinik. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Hindi na niya makita ang daan. Nababangga niya ang mga upuan. Naririnig niya ang mga tawag sa pangalan niya. Pero nagpatuloy lang siya. Nang makalabas siya ng simbahan, naramdaman niya ang paghila sa isang bagay sa kanyang leeg. Ang lakit na bigay ni Miguel noong unang anibersaryo nila. Sa lakas ng kanyang pagtakbo, napigtas ito. Nahulog ang kwintas sa semento, kasabay ng huling piraso ng kanyang puso. Hindi siya lumingon. Sumakay siya sa unang bus na nakita niya. Hindi niya tiningnan kung saan ito papunta. Ang gusto lang niya ay lumayo. Dumadaloy ang mga ilaw ng syudad sa bintana. Malabo at walang saysay, tulad ng kanyang kinabukasan. Nakasandal ang ulo niya sa malamig na salamin. Yakap-yakap ang sarili. Ang puting bestida niya ngayon ay may bahid na ng dumi at luha. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa biyahe. Ang alam lang niya, nang huminto ang bus sa dulo ng linya nito, bumaba siya. Ang sumalubong sa kanya ay ang malamig na hangin ng gabi. Tahimik ang paligid, malayo sa ingay ng syudad. Nasa Tagaytay siya. Naglakad siya ng walang direksyon, ang mga paa ay manhid na sa pagod at sakit. Ang engranding wedding gown niya ay sunod-sunod nang nasasabitan sa mga halaman sa gilid ng daan. Punit-punit na parang bandera ng isang talunang hukbo.
Sa di kalayuan, may nakita siyang isang maliit na ilaw. Isang signboard ng isang maliit na resort. Villa Esperanza, Villa Pag-asa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pag-asa? Wala nang natira niyan para sa kanya. Patuloy siyang naglakad papalapit dito. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. At pagdating niya sa tarangkahan, doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang katawan sa mamasa-masang lupa. Umiikot ang kanyang paningin. Ang huling nakita niya, bago siya tuluyang lamunin ng dilim, ay isang pares ng mga mata. Malaki, bilog at tahimik na mga mata ng isang batang babae na nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa kanya. Isang boses ng lalaki ang unang narinig ni Gabby. Nag-aalala at medyo nagpapanik. Naku po, tulong! Dalhin niyo dito ang first aid kit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Ang una niyang nakita ay isang kisameng gawa sa kawayan. Amoy luma at medyo mamasa-masa ang hangin. Nakahiga siya sa isang papag na may simpleng kutsyon. Miss? Miss, okay ka lang ba? Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Isang lalaki na sa tingin niya ay nasa mid-30s ang nakatayo sa tabi niya. May hawak na basang bimpo. May kunot sa noo nito at ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Simple lang ang suot nito, isang puting t-shirt at maong na pantalon. Nasaan? Nasaan ako? Tanong ni Gabby, ang boses niya ay paos at mahina. Nasa Villa Esperanza ka, miss. Nakita ka naming walang malay sa labas ng gate. Sagot ng lalaki. Ako nga pala si Rafael. Villa Esperanza. Naalala niya. Tumayo siya bigla, pero agad ding napahawak sa kanyang ulo. Isang matinding kirot ang naramdaman niya. Dahan-dahan lang, sabi ni Rafael. Inaalalayan siya. Baka na-injure ka. May masakit ba sa'yo? Anong nangyari? Na-aksidente ka ba? Aksidente? Oo, isang aksidente ng puso. Umiling lang si Gabby. Ang hiya ay muling bumalik. Nakita niya ang sarili. Ang puting bestida. Ngayon ay marumi at may mga punit. Ang buhok niya ay magulo. Siguro ay mukha siyang baliw. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Pilit na tumatayo. Pero gabi na at mukhang hindi mo pa kaya, giit ni Rafael. Magpahinga ka muna. Bukas na bukas, tutulungan kitang makauwi. Pangako. Tiningnan ni Gabby ang paligid. Ang silid ay maliit at simple. Walang luho. Ang mga gamit ay luma na. Ang buong lugar ay may pakiramdam ng kalumaan. Parang isang lugar na minsang naging maganda. Pero ngayon ay napabayaan na ng panahon. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Tumango na lang siya. Salamat, mahinang sabi niya. Walang anuman. Magpahinga ka na. Lumabas si Rafael, isinara ang pinto ng marahan. Naiwan si Gabby sa katahimikan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, muling bumuhos ang kanyang mga luha. Tahimik lang siyang umiyak. Ayaw niyang may makarinig. Bawat patak ng luha ay isang tanong. Bakit? Saan ako nagkamali? Paano na ako ngayon? Nakatulugan niya ang pag-iyak. Kinaumagahan, nagising siya sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Mas gumaan na ang pakiramdam niya, pero ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Bumangon siya at lumabas ng silid. Natagpuan niya ang sarili sa isang maliit na hardin na medyo magulo. Sa gitna nito, nakaupo sa isang lumang duyan ng isang batang babae. Ito ang batang nakita niya kagabi. May hawak itong lapis at papel. Seryosong nagdodrawing. Hindi nito napansin ang pagdating ni Gabby. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan. Hi! Bati ni Gabby. Sa pinakamalumanay niyang boses, tumingala ang bata. Ang mga mata nito ay kasing lalim ng gabi. Walang emosyon. Tinitigan lang siya nito, hindi kumukurap. Ang ganda naman ng dinodrawing mo, sabi ulit ni Gabby, sinisilip ang papel. Isang bahay na may malaking hardin ang iginuhit nito, pero hindi pa rin ito nagsasalita.
Muli itong yumuko at nagpatuloy sa pagguhit. Isabela, anak. Dumating si Rafael, may dalang isang tray ng almusal, isang tasa ng kape at pandesal. Ngumiti ito kay Gabi. Gising ka na pala. Kumain ka muna. Salamat, sabi ni Gabi. Tinuro niya ang bata. Siya si Isabela? Tumango si Rafael at ang ngiti niya ay bahagyang nawala. Oo, anak ko. Hindi yata siya nagsasalita. Bumuntong hininga si Rafael, umupo sa isang bangkito. Matagal na, simula noong 1 taon. Anong nangyari 1 taon na ang nakalipas? Tumingin si Rafael sa malayo, sa mga puno ng niyog. Namatay ang mama niya, ang asawa ko. Mula noon, hindi na siya nagsalita. Sabi ng doktor, selective mutism daw, epekto ng trauma. Natigilan si Gabi. Napatingin siya kay Isabela. Isang batang nagluluksa sa sarili niyang tahimik na paraan. Sa isang iglap, nakalimutan ni Gabi ang sarili niyang sakit. Ang nakikita niya lang ay ang isang maliit na anghel na may napakabigat na dalahin. Iniabot ni Rafael ang tray kay Gabi. Kain na! Habang kumakain si Gabi, nanatili lang siyang nakatingin kay Isabela. May kakaibang koneksyon siyang nararamdaman sa bata. Siguro dahil pareho silang may sugat sa puso. Pareho silang nawalan. Natapos si Gabi sa pagkain at isinantabi ang tray. Umupo siya sa lupa. Malapit sa duyan ni Isabela, pero hindi masyadong malapit para hindi ito mailang. Kumuha siya ng isang maliit na bato at nagsimulang gumuhit sa lupa. Isang bulaklak. Napansin ito ni Isabela. Tumigil ito sa pagdrawing at pinanood ang ginagawa ni Gabi. Gumuhit ulit si Gabi. Isang bahay, tapos isang puno. Nang hindi niya namamalayan, lumipas ang oras. Nang mapagod siya sa pagguhit sa lupa, sumandal siya sa puno at pumikit. Ang sariwang hangin ng Tagaytay at ang katahimikan ng lugar ay nagdulot ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Nakatulog siyang muli. Pagmulat niya, wala na si Isabela sa duyan. Nilibot niya ang paningin niya at nakita niya itong pabalik na. May dalang kung ano sa maliit nitong kamay. Lumapit ito sa kanya. Dahan-dahan, inilapag nito sa tabi niya ang isang maliit at kulay lilang bulaklak na pinitas nito mula sa gilid ng hardin. Pagkatapos, tumakbo ito pabalik sa duyan at muling umupo, na para bang walang nangyari. Napangiti si Gabi, isang tunay, kahit maliit, na ngiti. Ang unang nangiti niya mula nang gumuho ang mundo niya. Pinulot niya ang bulaklak. Isang munting regalo mula sa isang munting anghel. Sa sandaling iyon, isang malakas na busina ng kotse ang bumasag sa katahimikan. Isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa harap ng Villa Esperanza. Ang ingay ng makina nito ay tila hindi bagay sa simpleng lugar. Mabilis na bumaba ang isang driver at binuksan ang pinto sa likod. Isang babae ang lumabas. Nakatayo ito na parang isang reyna. Suot nito ay isang mamahaling bestida. Perpekto ang ayos ng buhok at napapalibutan ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng araw. Bawat galaw nito ay kalkulado. Bawat tingin ay may bigat. Nakita ni Rafael na papalapit ang sasakyan at agad itong sumalubong. Baka sa mukha niya ang kaba. Ma'am, bati ni Rafael, bahagyang nakayuko. Ngunit ang mga mata ng babae ay hindi sa kanya nakatingin. Dumiretso ang tingin nito sa hardin, sa kinauupuan ni Gabi. Tumaas ang isang kilay nito, tinitingnan si Gabi mula ulo hanggang paa. Sa marumi at punit-punit niyang bestida, sa magulo niyang buhok. Isang tingin na puno ng paghamak. Rafael, sabi ng babae, ang boses ay malamig at matigas. Ano na namang kaguluhan ito? Ba't daw Chung 3? Ang tanong ay parang isang latigo na humampas sa hangin. Naramdaman ni Gabi ang pag-urong ng kanyang sikmura. Ang munting kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng pamilyar na hiya.
Para siyang isang pulubi na nahuling natutulog sa hardin ng isang palasyo. Doña Eleanor, narinig niyang sabi ni Rafael. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Biglaan po yata ang pagbisita ninyo. Kailangan ko pa bang magpaalam para bisitahin ang apo ko? Sagot ng babae, na ngayon ay kilala na ni Gabi bilang Doña Eleanor. Lumakad ito papalapit. Ang mga takong ay lumilikha ng tunog sa natuyong lupa. At sino ang babaeng yan? Bakit siya narito? Mukha siyang palaboy. Napatayo si Gabi, pinagpaga ng kanyang bestida, kahit alam niyang wala itong maitutulong. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag, pero walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Nagkaroon lang po ng emergency, paliwanag ni Rafael. Tinulungan ko lang siya. Ngumisi si Doña Eleanor, isang ngangisi na hindi abot sa kanyang mga mata. Emergency? O baka naman isa na namang sa mga desisyon mo na walang pag-iisip, Rafael, tulad ng pagpapabaya mo sa resort na ito. Pumasok si Doña Eleanor sa maliit na opisina ng resort na para bang pag-aari niya ito. Sumunod si Rafael na parang isang asong pinapagalitan. Naiwan si Gabi sa labas, nakatayo. Hindi alam ang gagawin. Nakita niya si Isabela. Nakatayo ito sa likod ng duyan. Ang mga maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit dito. Nakatitig ito sa nakasaradong pinto ng opisina. Bakas sa mukha ng bata ang takot. Mula sa loob, kahit hindi malinaw, naririnig ni Gabi ang boses ni Doña Eleanor. Matigas at puno ng awtoridad. Tingnan mo ang mga libro. Palubog na ng palubog ang lugar na ito. Sinabi ko na sa'yo, ibenta mo na lang ito habang may halaga pa. Hindi po pwede, Doña, sagot ni Rafael. Ito na lang ang natitirang alaala sa amin ni Amelia. Alaala? Ang mga alaala ay hindi nakakabayad ng bills, Rafael, utang na loob. Kung hindi dahil sa perang ipinahiram ng pamilya ko, matagal nang na-foreclose ang lupang ito. Huwag mong kalimutan yan. Utang na loob. Ang mga salitang yon ay parang mga karayom na tumusok sa pandinig ni Gabi. Ang mga salitang nagwasak sa kanyang buhay. At ngayon, may pinatuloy ka pang kung sino. Baka mamaya, magnanakaw pa yan. O mas masahol pa, baka ginagamit ka lang niya dahil alam niyang may koneksyon ka sa pamilya namin. Hindi na nakatiis si Gabi. Dahan-dahan siyang tumalikod, nagpa siyang umalis na lang. Ayaw na niyang maging dahilan pa ng gulo. Hahanap na lang siya ng paraan para makauwi. Pero habang naglalakad siya papalayo, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa laylayan ng kanyang bestida. Paglingon niya, nakita niya si Isabela. Nakatayo ito sa likod niya, nakatingala sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamakaawa na para bang sinasabing, huwag kang umalis. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Doña Eleanor. Ang mukha ay mas matigas pa kaysa kanina. Nakita niya ang eksena, si Isabela na nakakapit kay Gabi. Ang pagtataka sa mukha ng matanda ay mabilis na napalitan ng galit. Tumingin siya kay Rafael, nakasunod lang niyang lumabas. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Palayasin mo ang babaeng yan. Utos niya. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw na parang isang hatol. Ngayon din. Ang utos ni Doña Eleanor ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hardin. Isang utos na walang sino man ang sanay na suwayin. Nakatitig ang lahat kay Rafael, naghihintay ng kanyang gagawin. Si Gabi mismo ay bumitaw na sa pag-asa. Handa na siya nang tumalikod at umalis. Ano nga ba naman ang laban niya sa isang reyna? Ngunit isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Tumingin si Rafael kay Doña Eleanor, pagkatapos ay kay Gabi, at sa huli, sa anak niyang si Isabela, na mahigpit pa ring nakakapit sa damit ng babaeng halos isang araw pa lang nilang kilala. Sa mga mata ng kanyang anak, nakita ni Rafael ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Isang pahiwatig. Isang pagnanais. Huminga siya ng malalim.
At sa unang pagkakataon, umiling siya sa harap ni Doña Eleanor. Hindi po, sabi ni Rafael. Ang boses ay mahina, pero matatag. Dito lang siya, hanggang sa maging maayos ang kalagayan niya. Namilog ang mga mata ni Doña Eleanor sa gulat. Maging si Gabi ay hindi makapaniwala. Anong sabi mo? Tanong ng matanda, na para bang hindi narinig ng tama. Ang sabi ko po, mananatili siya. Pag-uulit ni Rafael, mas malakas na ngayon. Responsibilidad ko siya. Ako ang nakakita sa kanya. Hindi ko siya pwedeng basta na lang itaboy. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Si Doña Eleanor ay nakatitig kay Rafael na para bang tumubo ang pangalawang ulo nito. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Sige, sabi nito. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Gawin mo ang gusto mo, Rafael. Pero tandaan mo, bawat desisyon may katapat na kabayaran. Tumalikod si Doña Eleanor. Naglakad pabalik sa kanyang makintab na kotse nang hindi na muling lumilingon at umalis. Ang alikabok na naiwan ng sasakyan ay tila isang babala. Naiwan silang tatlo sa hardin. Bumuntong hininga si Rafael na para bang nabunutan ng isang bundok sa kanyang dibdib. Napatingin siya kay Gabi. Pasensya ka na. Sa lahat, sabi niya. Umiling si Gabi. Ako dapat ang humingi ng pasensya. Nagdulot pa ako ng gulo. Ngumiti siya ng bahagya. At salamat. Tumango lang si Rafael. Sa mga sumunod na araw, isang hindi nabanggit na kasunduan ang nabuo. Para hindi maramdaman ni Gabi na isa siyang pabigat, sinimulan niyang tumulong sa mga gawaing bahay. Naglilinis siya, nagdidilig ng mga halaman, tumutulong sa maliit na kusina. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala niya ang Villa Esperanza. Ito ay isang lugar na may kaluluwa, ngunit nalulunod sa kalungkutan at pangangailangan ng pagkukumpuni. Nakikita niya ang pagsisikap ni Rafael na buhayin ito mag-isa, pero halatang kulang. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang koneksyon niya kay Isabela. Hindi pa rin ito nagsasalita, pero nakahanap sila ng ibang paraan para mag-usap. Ang kanilang lengguwahe ay mga krayola at papel. Isang hapon, nakita ni Gabi si Isabela na seryosong gumuguhit sa ilalim ng isang puno ng mangga. Nilapitan niya ito at umupo sa tabi niya. Isang kastilyo ang ginuguhit ng bata. Wow! Ang ganda naman ng palasyo mo, sabi ni Gabi. Sino ang nakatira dyan? Hindi sumagot si Isabela. Kumuha lang ito ng ibang kulay at nagsimulang gumuhit ng isang maliit na figura sa tabi ng kastilyo. Isang prinsesa na may mahabang buhok. Isang prinsesa, sabi ni Gabi. Mag-isa lang ba siya? Tumango si Isabela. Kumuha si Gabi ng isang lapis. Pwede ba akong mag-drawing din? Tumingin sa kanya si Isabela. At pagkatapos ay marahang itinulak ang papel palapit sa kanya. Isang paanyaya. Sa tabi ng prinsesa, gumuhit si Gabi ng isang napakagandang bestida. Detalyado. May mga bulaklak sa laylayan at maliliit na perlas. Naalala niya ang sarili niyang pangarap. Pero ngayon, wala nang sakit. Ang nararamdaman niya lang ay ang simpleng saya ng paglikha. Tinitigan ni Isabela ang ginuhit na bestida. Ang mga mata nito ay nanlaki sa paghanga. Pagkatapos, kinuha nito ang kulay rosas na krayola at maingat na kinulayan ang bestida. Habang nagkukulay ang bata, isang nangiti ang unti-unting nabuo sa mga labi nito. Isang maliit, mahiyain, pero totoong nangiti. Iyon ang unang beses na nakita ni Gabi nang ngumiti si Isabela. Para kay Gabi ang nangiting iyon ay mas maliwanag pa kaysa sa lahat ng kumikinang na alahas ni Doña Eleanor. Sa sobrang tuwa kinuha ni Isabela ang papel. Ipinakita nito kay Gabi ang natapos na obra. Isang prinsesa sa isang magandang bestida, nakatayo sa harap ng kanyang kastilyo.
Ngunit hindi pa pala tapos ang bata. Kinuha nito ang itim na Crayola at nagsimulang gumuhit ulit sa tabi ng prinsesa. Una, isang matangkad na figura, isang lalaki, si papa niya, siguro. At pagkatapos, sa kabilang side ng prinsesa, gumuhit ito ng isa pang figura, isang babae. Isang babae na may mahabang buhok na bahagyang kulot sa dulo, katulad ng buhok ni Gabi. Gumuhit ito ng mga kamay. Ang kamay ng lalaki ay nakahawak sa isang kamay ng prinsesa at ang kamay ng babae ay nakahawak sa kabilang kamay. Tatlo sila, magkakasama. Itinuro ni Isabela ang figura ng babae at pagkatapos ay tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Gabi. Isang pohlad na puno ng tanong, puno ng pag-asa, isang pohlad na tila nagmamakaawa, isang pohlad na humihiling ng isang pamilya. Ang mga mata ni Isabela ay nakatitig kay Gabi, puno ng isang tahimik na tanong na mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang drawing, isang pamilyang buo, ay nakalatag sa pagitan nila, isang pangarap na gawa sa Crayola. Bumigat ang paghinga ni Gabi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang simpleng hiling ng isang bata ay tumama sa pinakasugat sa kanyang puso. Pamilya. Isang salitang winasak sa harap niya, ilang araw lang ang nakalipas. Bago pa man siya makasagot, isang anino ang tumabon sa kanila. Napakagandang drawing. Ang boses na yon, malamig, pamilyar. Napatayo si Gabi sa gulat. Si Doña Eleanor, nakatayo sa likuran nila. Hindi man lang nila namalayan ang pagdating. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon, nanonood. Ang mga mata ng matanda ay nakatuon sa papel. Ang ekspresyon ay hindi mabasa. Naramdaman ni Gabi ang paninigas ng katawan ni Isabela sa tabi niya. Isabela, apo, sabi ni Doña Eleanor. Ang boses ay pilit na pinapalambing, ngunit may yelo pa rin sa ilalim. Halika kay Lola, may dala akong pasalubong para sa'yo. Ngunit si Isabela ay hindi gumalaw. Sa halip, mas lalo pa itong lumapit kay Gabi. Ang isang kamay ay humawak sa damit niya, naghahanap ng proteksyon, isang munting galaw. Pero para kay Doña Eleanor, isa yung sampal. Ang konting pagkukunwari sa mukha ng matanda ay naglaho. Napalitan ito ng iritasyon. Ang tingin niya ay bumaling sa drawing. Sino ang nagturo sa'yo na iguhit ito? Tanong niya kay Isabela. Ang boses ay tumigas. Hindi sumagot ang bata. Yumuko lang ito, ang mga mata ay nakatago. Ikaw, sabi ni Doña Eleanor. Ngayon ay kay Gabi na nakatingin. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Ikaw ang naglagay ng mga ideyang ito sa isip niya. Hindi ba? Sinusubukan mong lasunin ang isip ng apo ko. Hindi po, tanggi ni Gabi. Nagdo-drawing lang po kami. Huwag mo akong lokohin. Sigaw ni Doña Eleanor, ang kontrol ay tuluyan nang nawala. Alam ko ang mga katulad mo. Ahas, ginagamit mo ang bata para makuha ang simpatiya ni Rafael, para palitan ang anak ko. Sa bawat salita, mas lalong humihigpit ang kapit ni Isabela kay Gabi. Nagsisimula ng manginig ang maliit nitong katawan. Please, Donya, wag po dito. Natatakot po ang bata. Pakiusap ni Gabi. Pero si Doña Eleanor ay parang isang bagyo na hindi mapipigilan. Sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ang papel mula sa lupa. Mga basurang pangarap, sabi niya. At sa harap nilang dalawa, pinunit niya ang drawing. Punit. Punit pa. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang tunog ng isang pusong muling nabibiyak. Ang munting kastilyo, ang prinsesa, ang tatlong figurang magkakahawak kamay. Naging maliliit na piraso na lang na isinaboy ng hangin. At doon, isang tunog ang narinig ni Gabi, isang maliit na hikbi. Nag-angat siya ng tingin at nakita niya si Isabela. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa mga pisngi nito, tahimik pero puno ng sakit.
Ang bata ay tumingin sa mga nagkalat na piraso ng papel, tapos sa kanyang lola. Ang bibig nito ay bahagyang nakabuka, na parang may gustong isigaw, pero walang boses na lumalabas. Dumating si Rafael tumatakbo. Narinig niya siguro ang sigaw. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanyang biyenan at sa umiiyak niyang anak. Tinuturuan ko lang ng leksyon ng apo ko Rafael at ang babaeng ito, sagot ni Doña Eleanor. Pero hindi na nakikinig si Gabi. Ang buong atensyon niya ay na kay Isabela. Ang mga mata ni Isabela ay nakatitig kay Gabi, puno ng isang tahimik na tanong na mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang drawing, isang pamilyang buo, ay nakalatag sa pagitan nila. Isang pangarap na gawa sa Crayola. Bumigat ang paghinga ni Gabi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang simpleng hiling ng isang bata ay tumama sa pinakasugat sa kanyang puso. Pamilya. Isang salitang winasak sa harap niya, ilang araw lang ang nakalipas. Bago pa man siya makasagot, isang anino ang tumabon sa kanila. Napakagandang drawing. Ang boses na yon. Malamig. Pamilyar. Napatayo si Gabi sa gulat. Si Doña Eleanor nakatayo sa likuran nila, hindi man lang nila namalayan ang pagdating. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon, nanonood. Ang mga mata ng matanda ay nakatuon sa papel. Ang ekspresyon ay hindi mabasa. Naramdaman ni Gabi ang paninigas ng katawan ni Isabela. Sa tabi niya, Isabela apo, sabi ni Doña Eleanor. Ang boses ay pilit na pinapalambing, ngunit may yelo pa rin sa ilalim. Halika kay Lola. May dala akong pasalubong para sa'yo. Ngunit si Isabela ay hindi gumalaw. Sa halip, mas lalo pa itong lumapit kay Gabi. Ang isang kamay ay humawak sa damit niya, naghahanap ng proteksyon. Isang munting galaw. Pero para kay Doña Eleanor, isa yung sampal. Ang konting pagkukunwari sa mukha ng matanda ay naglaho. Napalitan ito ng iritasyon. Ang tingin niya ay bumaling sa drawing. Sino ang nagturo sa'yo na iguhit ito? Tanong niya kay Isabela. Ang boses ay tumigas. Hindi sumagot ang bata. Yumuko lang ito. Ang mga mata ay nakatago. Ikaw, sabi ni Doña Eleanor. Ngayon ay kay Gabi na nakatingin. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Ikaw ang naglagay ng mga ideyang ito sa isip niya, hindi ba? Sinusubukan mong lasunin ang isip ng apo ko. Hindi po, tanggi ni Gabi. Nagdo-drawing lang po kami. Huwag mo akong lokohin. Sigaw ni Doña Eleanor, ang kontrol ay tuluyan nang nawala. Alam ko ang mga katulad mo. Ahas. Ginagamit mo ang bata para makuha ang simpatiya ni Rafael para palitan ng anak ko. Sa bawat salita, mas lalong humihigpit ang kapit ni Isabela kay Gabi. Nagsisimula ng manginig ang maliit nitong katawan. Please, Donya, wag po dito. Natatakot po ang bata. Pakiusap ni Gabi, pero si Doña Eleanor ay parang isang bagyo na hindi mapipigilan. Sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ang papel mula sa lupa. Mga basurang pangarap, sabi niya, at sa harap nilang dalawa, pinunit niya ang drawing. Punit, punit pa. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang tunog ng isang pusong muling nabibiyak. Ang munting kastilyo, ang prinsesa, ang tatlong figurang magkakahawak kamay. Naging maliliit na piraso na lang na isinaboy ng hangin. At doon, isang tunog ang narinig ni Gabi. Isang maliit na hikbi. Nag-angat siya ng tingin at nakita niya si Isabela. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa mga pisngi nito, tahimik pero puno ng sakit. Ang bata ay tumingin sa mga nagkalat na piraso ng papel, tapos sa kanyang lola. Ang bibig nito ay bahagyang nakabuka, na parang may gustong isigaw pero walang boses na lumalabas. Dumating si Rafael, tumamatakbo. Narinig niya siguro ang sigaw. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanyang biyanan at sa umiiyak niyang anak.
Tinuturuan ko lang ng leksyon ang apo ko Rafael at ang babaeng ito, sagot ni Doña Eleanor. Pero hindi na nakikinig si Gabby. Ang buong atensyon niya ay na kay Isabela, na ngayon ay humahagulgol na. Ang buong katawan ay nanginginig sa takot at sakit. Lumuhod si Gabby sa harap ng bata. Hinawakan niya ang mga munting balikat nito. Shh! Tahan na. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Bulong niya. Ang sarili niyang mga mata ay naluluha na rin. Pinilit ni Isabela na magsalita. Ang mukha niya ay namumula sa pagsisikap. Nagbukas-sara ang kanyang bibig. Tumingin ito kay Gabby, pagkatapos sa mga piraso ng papel, at sa huli, kay Doña Eleanor. Ang takot at pagkawala sa kanyang mga mata ay nag-aapoy, at mula sa kaibuturan ng isang taong pananahimik, isang tunog ang kumawala. Paos, garalgal, at puno ng pakiusap. Huwag! Isang salita. Natigilan ng lahat. Si Rafael ay napako sa kanyang kinatatayuan, hindi makapaniwala sa narinig. Maging si Doña Eleanor ay natameme. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng purong pagkabigla. Si Gabby ang unang nakabawi. Tumingin siya kay Isabela. Ang puso niya ay tumatalon sa tuwa at awa. Anong sabi mo? Mahal. Tumingin si Isabela nang diretso sa mga mata ni Gabby. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Muli niyang sinubukan. Mas malinaw ngayon. Huwag! At pagkatapos, sumubsob ito sa mga braso ni Gabby, yumakap ng mahigpit na mahigpit. Ibinuhos nito ang lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng lungkot na kinimkim niya sa loob ng 1 taon. Niyakap ni Gabby ang bata pabalik, hinahaplos ang likod nito. Naramdaman niya ang init ng mga luha ni Isabela sa kanyang balikat. At sa gitna ng mga hikbi nito, narinig niya itong bumulong ulit, paulit-ulit, na parang isang dasal, isang salitang para lamang sa kanya. Huwag! Sa hardin ng Villa Esperanza, sa gitna ng mga pira-pirasong pangarap, isang munting tinig ang muling natagpuan. At sa di kalayuan, nakatayo si Doña Eleanor. Ang mukha ay putlang-putla. Ang tagumpay niya sa pagsira ng isang drawing ay naging abo sa kanyang bibig dahil ang babaeng itinuring niyang kaaway. Ang siyang nakagawa ng bagay na hindi niya kailanman nagawa. Ang siyang nagpabalik sa boses ng kanyang apo. Tumingin siya kay Gabby na may bagong uri ng damdamin sa kanyang mga mata. Hindi na lang ito galit. Ngayon, may kasama na itong takot. Hindi pa tayo tapos. Bulong niya sa hangin. Bago tumalikod at mabilis na naglakad palayo, ang bawat hakbang ay puno ng pag-aatubili at pagbabanta. Ang pag-alis ni Doña Eleanor ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan na binasag lamang ng mahihinang hikbi ni Isabela sa balikat ni Gabby. Si Rafael, na kanina'y parang estatwa sa pagkabigla, ay dahan-dahang lumuhod sa tabi nila. Anak, sabi niya, ang boses ay nanginginig, puno ng emosyon na hindi mailarawan. Inangat niya ang isang kamay na tila nag-aatubiling hipuin ang buhok ni Isabela na para bang isa itong panaginip na baka biglang maglaho. Narinig ko ang boses mo. Hindi bumitaw si Isabela sa pagkakayakap kay Gabby, pero tumingin ito sa kanyang ama. Tumango ito ng marahan, ang mga mata ay namamaga pa rin sa pag-iyak. Sa simpleng pagtangong iyon, isang nangiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Isang ngiti na may kasamang luha. Hinaplos na niya ang buhok ng anak at pagkatapos ay tumingin siya kay Gabby. Ang mga mata niya ay nagsasabi ng lahat. Pasasalamat, paghanga, at isang bagay na mas malalim pa, isang bagay na hindi pa kayang bigyan ng pangalan ni Gabby. Salamat, Gabby, bulong ni Rafael. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Wala akong ginawa, sagot ni Gabby, habang marahang tinatapik ang likod ni Isabela. Siya ang matapang. Mula sa araw na yon, isang bagong kabanata ang nagsimula sa Villa Esperanza. Nagsimula nang magsalita si Isabela, ngunit sa paraang napakapili.
Kung kaharap ang ibang tao, nananatili siyang tahimik. Pero kapag silang dalawa lang ni Gabi ang magkasama, bumubulong ito ng mga salita. Isang salita dito, isang pangungusap doon. Ang hardin ang naging kanilang mundo, ang kanilang santuwaryo. At dahil dito, si Rafael ay nakahanap ng mga dahilan para mapalapit kay Gabi. Isang gabi, pagkatapos niyang patulugin si Isabela, naabutan niya si Gabi na nakaupo sa labas, nakatingin sa mga bituin. Nagtimpla siya ng 2 tasa ng mainit na tsokolate at dinala ito sa labas. Para sa'yo, sabi niya. Iniabot ang isang tasa. Salamat, Rafael. Umupo si Rafael sa tabi niya. Nag-iiwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Hindi ko pa rin lubos maisip ang boses niya. Halos nakalimutan ko na ang tunog nito. Babalik din ang lahat sa dati, sabi ni Gabi. Kailangan lang niya ng panahon. At kailangan kanya. Tumingin si Gabi kay Rafael. Nataon lang siguro na nandito ako. Hindi ako naniniwala sa nataon lang, sabi ni Rafael, ang tingin ay nasa malayo. Mabigat ang pinagdaanan ni Isabela. Namatay ang mama niya dahil sa isang biglaang sakit. Isang gabi, nilalagnat lang siya. Kinabukasan, wala na siya. Ni hindi kami nakapagpaalam ng maayos, masyado itong masakit para sa isang bata. Nakinig lang si Gabi. Ramdam niya ang bigat sa bawat salita ni Rafael. At ang resort na to, pagpapatuloy niya, bumuntong hininga. Ito ang pangarap naming dalawa ni Amelia, ang asawa ko. Pero mula nang mawala siya, parang nawalan na rin ako ng direksyon. Si Doña Eleanor, gusto niyang tumulong, alam ko. Pero ang tulong niya, may kasamang kontrol. Pakiramdam ko, hindi na ako ang nagpapatakbo ng sarili kong buhay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gabi ang tunay na Rafael, hindi lang isang mabait na estranghero, kundi isang lalaking nagluluksa, isang amang nahihirapan, isang taong nakakadena sa nakaraan. Kaya mo yan, Rafael, sabi ni Gabi. Ang ganda ng lugar na ito. Kailangan lang ng konting buhay. Napatingin si Rafael sa kanya. Isang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Buhay? Anong ibig mong sabihin? Isa akong taga-disenyo. Pag-amin ni Gabi. Wedding gowns, mga ganyan. Siguro, kung aayusin natin yung hardin, lagyan ng mga bulaklak, mga ilaw. Pwedeng gawing venue para sa mga maliliit at intimate na kasal. Isang wedding package. Naabot kaya? Sa isip ni Gabi, ang salitang kasal ay may pait pa rin. Pero habang sinasabi niya ang ideya, isang kakaibang sigla ang naramdaman niya. Ang paglikha, ang pagbibigay ng bagong anyo sa isang bagay. Sa tingin mo, posible yun? Tanong ni Rafael, puno ng pag-asa. Oo naman. At nagsimula sila. Kinabukasan, isinama ni Rafael si Gabi sa isang bahagi ng resort na matagal nang nakatiwangwang. Isang hardin na natatabunan na ng mga damo at ligaw na halaman. Dito ang paboritong lugar ni Amelia, sabi ni Rafael. Sabay nilang sinimulan ang paglilinis. Nagbunot sila ng damo, nagtrim ng mga halaman, at naghukay para sa mga bagong itatanim. Sa gitna ng pagod at pawis, may mga tawanan at kwentuhan. Nakalimutan ni Gabi ang sakit niya. Nakalimutan ni Rafael ang bigat na dinadala niya. Sa isang sandali, habang sabay nilang inaalis ang isang malaking baging, naglapat ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Sabay silang napatingin sa isa't isa. Ang mundo sa paligid nila ay tila huminto. Ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kanilang mga puso. Mabilis na binawi ni Gabi ang kanyang kamay. Ang pisngi niya ay biglang uminit. Yumuko siya at nagkunwaring may inaayos sa lupa. Ganoon din si Rafael, biglang naging abala sa pag-aalis ng mga tuyong dahon. Hindi sila nagsalita, pero alam nila. May isang bagay na nabubuo sa hardin na iyon, isang bagay na mas maganda pa sa mga bulaklak na kanilang itatanim.
Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa gate ng resort. Malakas at masaya. Gabi! Sa wakas natagpuan din kita. Napalingon si Gabi. Ang puso niya ay lumundag sa gulat at tuwa. Ang kanyang best friend. Ang kanyang matibay na sandalan. Si Jessica. Tumatakbo ito papalapit sa kanya. Pero nang makita nito ang sitwasyon, si Gabi na marumi, kasama ang isang lalaki sa isang tagong hardin, ang ngiti nito ay napalitan ng pagkalito. Gabi, anong nangyayari? Tanong ni Jessica. At pagkatapos, humina ang boses nito. Ang muka ay biglang naging seryoso. Kailangan mong malaman. May balita ako. Kinabahan si Gabi. Anong balita? Huminga ng malalim si Jessica. Tila naghahanda para sa isang masamang balita. Gabi, naghahanap sa'yo si Miguel. Ang pangalan ni Miguel, binigkas sa tahimik na hardin ng Villa Esperanza, ay parang isang kulog sa isang maaliwalas na langit. Isang pangalan na akala ni Gabi ay unti-unti na niyang ibinabaon sa limot. Ngayon ay biglang bumabangon na parang isang multo. Ano? Utal ni Gabi. Ang kuryenteng naramdaman niya sa pagdampi ng kamay nila ni Rafael ay napalitan ng panlalamig. Bakit? Paano niya ako nahanap? Hindi kanya nahanap. Mabilis na sagot ni Jessica. Ang mga mata ay nag-aalala. Ako ang nahanap niya. Pumunta siya sa apartment mo? Sa shop. Halos araw-araw. Gabi, para siyang baliw. Sabi niya, kailangan ka raw niyang makausap. Kailangan daw niyang magpaliwanag. Napailing si Gabi. Magpaliwanag? Anong ipapaliwanag niya? Matapos niya akong ipahiya sa buong mundo. Ang galit na akala niya'y humupa na ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Mapait at mainit. Tumingin si Jessica kay Rafael na tahimik lang na nakatayo sa isang tabi. Ang muka ay hindi mabasa. Halatang naramdaman ni Jessica ang tensyon. Gabi, pwede ba tayong mag-usap? Yung tayong dalawa lang. Tumango si Gabi. Naglakad sila palayo ng kaunti, papalapit sa isang lumang gazebo. May iba pa, sabi ni Jessica. Mas mahina na ngayon. Kinansela niya ang kasal. Hindi lang sa'yo, pati doon sa babaeng kapalit mo. Natigilan si Gabi. Ano? Hindi ko alam ang buong detalye. Ang chismis. Nagkaroon daw ng malaking gulo sa pamilya. Pero ang sigurado, single na ulit si Miguel. At ikaw lang ang hinahanap niya. Parang isang masamang biro. Ang lalaking sumira sa buhay niya ay biglang bumabalik na para bang walang nangyari? Na para bang pwede niyang basta na lang ayusin ang lahat? Wala akong pakialam. Matigas na sabi ni Gabi. Ayoko siyang makita. Ayoko siyang makausap. Tapos na kami. Sigurado ka ba? Tanong ni Jessica. Ang mga mata ay seryoso. Gabi, kilala kita. 7 taon. Hindi mo pwedeng basta na lang itapon yon. Baka naman may dahilan talaga siya. Isang mabigat na dahilan. Wala nang dahilan na sapat para sa ginawa niya, Jess. Habang nag-uusap sila, mula sa kanilang kinatatayuan, tanaw ni Gabi si Rafael. Bumalik na ito sa paglilinis pero halata sa bawat galaw nito na wala doon ang kanyang isip. Sa likod nito, nakita niya si Isabela na lumabas mula sa bahay, papalapit sa kanyang ama. Isang eksena ng kapayapaan. Isang eksena na nagsisimula nang maging pamilyar sa kanya. Isang eksena na ngayon ay nanganganib na guluhin ng nakaraan. Napabuntong hininga si Gabi. Jess, ayoko na siyang pag-usapan. Please. Tumango si Jessica, pero may pag-aalala pa rin sa kanyang mukha. Okay. Pero, anong ginagawa mo dito? Sino ang lalaking yan? Mukha siyang mabait at ang cute ng anak niya. Sasagot na sana si Gabi ng isang tunog ang muling bumasag sa katahimikan ng hapon. Ang tunog ng isang paparating na sasakyan. Pero hindi ito ang marangyang kotse ni Doña Eleanor. Ito ay isang
sasakyang pamilyar. Isang kulay pilak na sedan na alam ni Gabby kung kanino. Napahinto ang paghinga niya. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang lalaki. Ang buhok niya ay magulo. Ang dati laging plansadong damit ay lukot na. May namumuo pang balbas sa kanyang mukha. Mukha siyang pagod, desperado, at naliligaw. Pero kahit anong pagbabago sa itsura niya, hindi maipagkakaila ni Gabby. Si Miguel. Paano? Paano siya nakarating dito? Napatingin si Gabby kay Jessica na nanlalaki ang mga mata sa gulat. Hindi ko sinabi sa kanya. Sumpaman. Siguro ay sinundan siya ni Miguel. Nakatayo si Miguel sa may gate. Nililibot ang tingin sa paligid. At pagkatapos, nagtama ang mga mata nila. Gabby. Ang pangalan niya, mula sa bibig nito, ay parang isang sumpa. Nagsimulang maglakad si Miguel papasok. Bawat hakbang niya palapit ay parang isang hakbang pabalik sa nakaraan para kay Gabby. Nakita ni Rafael ang pagdating ni Miguel. Tumigil siya sa kanyang ginagawa. Ipinwesto niya ang sarili sa pagitan ni Isabela at ng paparating na estranghero, isang kilos na puno ng proteksyon. Si Isabela, na nakaramdam ng tensyon, ay napakapit sa binti ng kanyang ama. Tinitigan niya si Miguel, hindi sa paraang tulad ng pagtingin niya kay Gabby, kundi may halong pagtataka at pag-iingat. Ang hardin na kanina lang ay puno ng pag-asa, ngayon ay naging isang entablado. Isang entablado kung saan ang nakaraan at ang kasalukuyan ay magbabanggaan. Hindi na ininda ni Miguel ang presensya ng ibang tao. Ang mga mata niya ay para lang kay Gabby. Puno ng pagsisisi, puno ng sakit, puno ng 1,000 salita. Nang nasa harapan na niya si Gabby, dahan-dahan siyang lumuhod sa lupa. Sa harap ni Jessica, sa harap ni Rafael, sa harap ng maliit na si Isabela. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Gabby, tulad ng isang taong nalulunod na kumakapit sa huling piraso ng kahoy. Gabby, patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng pighati. Pinilit lang ako. Mahal na mahal kita. Please, balikan mo ako. Ang mga salita ni Miguel ay parang mga bato na ibinato sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon na gumugulo sa lahat. Nakaluhod siya. Ang imahe ng isang perpektong lalaki na minahal ni Gabby ay nawasak na, napalitan ng isang taong desperado at nasasaktan. Napaatras si Gabby na parabang napaso. Ang paghawak ni Miguel sa damit niya ay nagbalik ng alaala ng paghawak ni Isabela. Magkatulad na kilos, ngunit magkasalungat ang epekto. Ang isa ay nagdulot ng pag-asa, ang isa naman ay nagbalik ng sakit. Tumayo ka, Miguel, sabi ni Gabby. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Nakakahiya. May mga nakakakita. Wala akong pakialam kung sino ang makakita. Giit ni Miguel. Ang mga mata ay namumula. Ang mahalaga, nandito ka. Hayaan mo akong magpaliwanag, Gabby. Please, 5 minuto lang. Tumingin si Gabby kay Rafael. Nakatayo lang ito. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, ang panga ay matigas. Hindi mababasa ang iniisip niya, ngunit ramdam ni Gabby ang pader na biglang itinayo nito sa pagitan nila. Si Isabela naman ay nagtatago sa likod ng kanyang ama. Ang mga mata ay maingat na nagmamasid. Bumuntong hininga si Gabby. Sige, sa labas tayo mag-usap. Naglakad sila palabas ng gate. Iniwan ang tahimik na pagmamasid ni na Rafael at Jessica. Sa gilid ng daan, sa tabi ng kotse ni Miguel, doon sila huminto. Anong ibig sabihin ng pinilit ka lang? Tanong ni Gabby, walang paligoy-ligoy. Ang negosyo ng pamilya, simula ni Miguel. Palubog na, Gabby. Malapit nang mabankrupt ang papa ng babaeng yun. Si Mr. De Villa, siya lang ang makakatulong, pero may kondisyon. Kailangan kong pakasalan ang anak niya para magsanib ang mga kumpanya. Isang kasunduan, isang negosyo. Ang 7 taon nilang pagmamahalan
ay tinumbasan ng isang kontrata. Utang na loob, Gabi. Hindi ko pwedeng talikuran ng pamilya ko. Sila ang nagpalaki sa akin. Isinakripisyo ko ang kaligayahan natin para sa kanila. Sabi ni Miguel, na para bang ang pagsasakripisyo ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Isinakripisyo. Miguel, ang tawag dyan, kaduwagan. Sumbat ni Gabi, ang galit ay nagsisimula ng kumulo. Hindi mo man lang ako kinausap. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong maintindihan. Hinayaan mo ako maglakad papuntang altar. Magmukhang tanga sa harap ng lahat para lang iligtas ang sarili mo. Mali. Mali ka. Sigaw ni Miguel. Ginawa ko yun dahil alam kong kung kinausap kita, hindi ko na magagawang iwan ka. Masyado kitang mahal. Isang tawa, mapait at walang saya, ang kumawala sa bibig ni Gabi. Mahal? Ganyan ba ang pagmamahal para sa'yo, Miguel? Ang manakit? Ang manloko? Pero hindi natuloy ang kasal. Sabi ni Miguel, hinawakan ang mga braso ni Gabi. Noong nakita kitang tumatakbo palayo sa simbahan, doon ko naintindihan. Walang negosyo, walang pamilya, walang utang na loob ang mas importante kaysa sayo. Kinansela ko ang lahat. Hayaan mong bumagsak ang dapat bumagsak. Ikaw lang ang kailangan ko, Gabi. Pwede pa nating ayusin to. Pwede pa tayong magsimula ulit. Nagsimula ulit. Ang mga salitang iyon ay umikot sa isip ni Gabi. Pinangarap niya ang buhay nila ni Miguel, ang bahay, ang mga anak, ang pagtanda ng magkasama. Ngayon, inaalok niya ulit ang pangarap na yon. Tila isang sirang laruan na pwede pang idikit. Pero, paano? Paano niya ibabalik ang tiwala? Paano niya kakalimutan ng hiya? Umuwi ka na, Miguel, sabi ni Gabi. Pagod na. Kailangan kong mag-isip. Hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Tinalikuran niya si Miguel at naglakad pabalik sa loob ng Villa Esperanza. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pagpasok niya, nakita niyang nag-aabang si Jessica. Oh my God, Gabi! Totoo pala ang chismis! So ano na? Hindi ko alam, Jess. Gulong-gulo ang isip ko. Samantala, wala na si Rafael sa hardin. Pumasok na ito sa loob ng bahay. Sinundan siya ni Gabi ng tingin. Nakita niya ito sa may bintana ng kusina, naguhugas ng mga plato. Ang likod ay nakaharap sa kanya. Isang likod na nagsasabi ng distansya. Sa mga sumunod na oras, naging isang malamig na lugar ang Villa Esperanza. Si Miguel ay naghintay sa labas, nakasandal sa kanyang kotse. Si Rafael ay nagkulong sa kanyang opisina. Si Gabi ay naiwang nakaupo sa sala, kasama si Jessica. Pero ang isip ay lumilipad. Binuksan niya ang kanyang cellphone, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming araw. Nakita niya ang mga lumang litrato nila ni Miguel. Masasayang ngiti, mga yakap, mga pangarap na nakatatak sa bawat larawan. Iyon ang isang mundo. Ang mundo na pamilyar, komportable, at minsan niyang tinawag na tahanan. Pagkatapos, tumingin siya sa bintana. Nakita niya si Isabela na lumabas, may dalang 2 tasa ng juice. Lumakad ito papunta sa kanyang ama, sa opisina. Hindi pa rin ito nagsasalita, pero ang kilos nito ay puno ng pag-aalaga. Iyon ang isa pang mundo. Isang mundong bago, tahimik, puno ng mga sugat. Pero may isang uri ng kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. 2 mundo. Isang puso. Ang puso niyang hindi na alam kung saan ito lulugar. Gabi na nang lumabas si Doña Eleanor mula sa kung saan. Hindi niya pinansin si Miguel na nasa labas. Dumiretso siya kay Gabi. Naririnig ko ang bulungan, sabi ng matanda. Walang emosyon. Bumalik na ang lalaking nang iwan sa'yo sa altar. Hindi sumagot si Gabi. Magaling, sabi ni Doña Eleanor. Isang problema na ang nabawas sa akin. May kinuha siya sa kanyang mamahaling bag, isang checkbook. Mabilis siyang nagsulat at pinunit ang isang tseke. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Gabi.
Ang halaga ay nakasulat. Sapat para makabili ng isang bagong buhay. Ito, sabi ni Doña Eleanor, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Sapat na siguro to para makapagsimula kayo ni Miguel. Magpakalayo-layo na kayo. Layuan mo na lang ang pamilya ko. Ang tseke ay nakalatag sa maliit na lamesang kahoy, isang piraso ng papel na sumisigaw ng insulto. Ang mga numero na nakasulat dito ay kayang bilhin ang lahat ng material na bagay na maaring gustuhin ng isang tao. Pero para kay Gabi, sa sandaling iyon, ang papel na yon ay basura. Tumingin si Gabi mula sa tseke patungo sa mga mata ni Doña Eleanor. Walang bahid ng emosyon ang mukha ng matanda. Tila isang reyna na nag-aabot ng limos sa isang pulubi. Isang mabagal at mapanganib na galit ang umakyat sa kalooban ni Gabi. Hindi ito ang nag-aalab na galit na naramdaman niya para kay Miguel. Ito ay isang malamig at tahimik na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng kalinawan. Hindi niyo naiintindihan, sabi ni Gabi. Ang boses ay kalmado, na lalong ikinagulat ni Doña Eleanor. At ano ang hindi ko naiintindihan? Tanong ng matanda. May bahid ng pang-uuyam. Ang halaga, sagot ni Gabi. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Naramdaman niya ang kinis ng papel sa kanyang mga daliri. Tinitigan niya ito. At pagkatapos, sa harap ni Doña Eleanor, pinunit niya ito sa gitna. At muli. At muli. Hanggang sa ang mga numerong iyon ay naging maliliit na piraso ng konfeti na walang halaga. Nanlaki ang mga mata ni Doña Eleanor. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung magkano yan? Alam ko po, sabi ni Gabi habang hinahayaan niyang mahulog ang mga piraso ng papel mula sa kanyang kamay. Pero alam niyo po ba kung magkano ang halaga ng isang ngiti ni Isabela? Ang halaga ng kapayapaan sa mga mata ni Rafael? Ang halaga ng pakiramdam na sa wakas may isang lugar kung saan pwede kong buuin ulit ang sarili ko? Tumayo si Gabi. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot o hiya sa harap ng matanda. Ang pagmamahal, Doña Eleanor, ang tunay na pag-aaruga, hindi nabibili at hinding-hindi niyo maiintindihan yan dahil ang tanging alam niyo lang ay kung paano kontrolin ang mga tao gamit ang pera niyo. Natigilan si Doña Eleanor. Walang nakapagsalita sa kanya ng ganoon kailanman. Tapos na po akong maging biktima. Pagpapatuloy ni Gabi. Tapos na akong hayaan ng ibang tao na diktahan ang halaga ko. Aalis ako sa Villa Esperanza. Pero hindi dahil sa pera niyo. Aalis ako dahil kailangan kong gawin ang tama. Tinalikuran niya si Doña Eleanor na nakatayo doon, tulala at hindi makapaniwala. Naglakad si Gabi palabas ng gate. Nandoon pa rin si Miguel, naghihintay. Pagkakita sa kanya, agad itong napatayo. Ang mukha ay puno ng pag-asa. Gabi, sasama ka na ba sa akin? Huminto si Gabi sa harap niya. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Ang kahon kung saan nakatago ang engagement ring na isinuli niya noong araw ng kasal. Hindi ko na to naibalik sa'yo sa simbahan, sabi niya. Iniabot ang kahon. Sa'yo na to at lahat ng alaala na kasama nito. Gabi, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Miguel, tapos na tayo. Totoong tapos na. Pero, mahal kita, sabi ni Miguel. Ang boses ay basag. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Gabi. Siguro nga, pero ang pagmamahal mo, makasarili. At ang pagmamahal na kailangan ko ngayon, yung nagbubuo, hindi yung naninira. Huminga siya ng malalim. Salamat Miguel, seryoso. Dahil sa ginawa mo, natutunan ko ang isang bagay na napakahalaga. Natutunan kong hindi pala sa altar ang finish line ng pag-ibig. Hindi pala ito tungkol sa isang perpektong araw o sa isang magandang bestida. Tumingin siya pabalik sa Villa Esperanza, sa mga ilaw na nagmumula sa munting bahay. Nasa bawat araw pala na pinipili mong alagaan ang puso ng isang tao.
Nasa mga simpleng sandali. Nasa pagbubunot ng damo sa hardin. Nasa pagguhit gamit ang Crayola. Patawarin mo ako, Gabi, kung nasaktan kita. Sabi niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pero hindi ko na kayang bumalik sa buhay na yon dahil ang Gabi na minahal mo, wala na. Namatay na siya noong araw na iniwan mo siya sa simbahan. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad pabalik. Gabi, saan ka pupunta? Sigaw ni Miguel, hindi na siya lumingon. Uuwi, bulong niya sa sarili. Sa wakas, alam na niya kung saan ang tahanan niya. Pagpasok niya sa resort, ang una niyang nakita ay ang pinto ng opisina ni Rafael. Sarado pa rin. Naglakad siya papunta sa maliit na silid kung saan siya tumutuloy. Kailangan niyang mag-empake. Kailangan niyang umalis. Hindi para kay Doña Eleanor, kundi para kay Rafael at Isabela. Ayaw na niyang maging gulo sa buhay ng mga ito. Binuksan niya ang pinto ng kanyang silid at ang puso niya ay tila nahulog sa kanyang tiyan. Nandoon si Rafael. Tahimik niyang inilalagay ang iilang damit ni Gabi sa isang maliit na bag. Ang bawat tupi ay maingat. Ang bawat galaw ay mabigat. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata niya ay puno ng sakit. Isang sakit na pilit niyang itinatago. Aalis ka na ba talaga? Tanong ni Rafael. Ang boses ay mahina at puno ng isang kalungkutang hindi maikakaila. Tinutulungan lang kitang mag-empake. Ang tanong ni Rafael ay kasing bigat ng isang malaking bato na ipinatong sa dibdib ni Gabi. Ang makita siyang nag-eempake ng kanyang mga gamit, ang makita ang pagsuko sa kanyang mga mata, ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng sigaw ni Doña Eleanor at sa lahat ng pakiusap ni Miguel. Rafael, anong ginagawa mo? Tanong ni Gabi, ang boses ay nanginginig. Ang dapat, sagot ni Rafael, hindi tumitingin sa kanya. Itinuon ang atensyon sa pagtutupi ng isang lumang t-shirt. Bumalik na siya. Ang lalaking dapat ay para sa'yo. Naiintindihan ko. May nakaraan kayo. Isang buhay na mas maayos kaysa sa kaya kong ibigay. Bawat salita niya ay isang patak ng lason sa puso ni Gabi. Hinayaan niyang isipin ni Rafael ang pinakamasakit na konklusyon. Tumigil ka, sabi ni Gabi. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Huminto si Rafael sa kanyang ginagawa, ngunit hindi pa rin siya nilingon. Nilapitan siya ni Gabi. Hinawakan niya ang kamay nito na nakapatong sa bag. Rafael, tumingin ka sa akin. Dahan-dahan, nag-angat siya ng tingin. At sa mga mata ni Rafael, nakita ni Gabi ang lahat. Ang pag-aalinlangan, ang sakit, ang takot na muling maiwan. Pinaalis ko na siya, sabi ni Gabi, malinaw at dahan-dahan. Sinabi ko sa kanya na tapos na kami. Totoong tapos na. Kumunot ang noo ni Rafael. Pero, ang sabi ng biyenan ko, ang biyenan mo, putol ni Gabi, ay nag-alok sa akin ng pera para lumayo sa inyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pinunit ko ang tseke sa harap niya. Ang pagkalito sa mukha ni Rafael ay unti-unting napalitan ng pagkamangha. Bakit? Bulong niya. Dahil may mga bagay na hindi nabibili, sagot ni Gabi, hinigpitan ng hawak sa kamay ni Rafael. At dahil ayoko nang umalis, tinitigan siya ni Rafael na para bang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Pero bakit, Gabi? Bakit mo pipiliin ang isang magulong buhay dito? Ang isang sirang resort? Ang isang lalaking may dalang bagahe? Dahil ang gulo niyo, sabi ni Gabi, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ay mas totoo kaysa sa perpektong kasinungalingan na inaalok niya. Dahil ang sirang resort na ito, dito ko naramdamang buo ako ulit. At dahil ang bagahe mo, huminga siya ng malalim. Pareho lang tayong may dalang bagahe, Rafael. Ang pagkakaiba lang, gusto kong buhatin ang bagahe ko, kasama mo. Sa wakas, ang pader na itinayo ni Rafael ay gumuho.
Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang ikinukubli, pag-asa. Gabi, pinili ko kayo, Rafael, sabi ni Gabi. Ang boses ay basag na sa emosyon. Pinipili ko si Isabela. Pinipili ko ang hardin na to, kahit puro damo pa. Pinipili kita. Hindi na nakapagsalita si Rafael. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na pareho nilang matagal nang gustong gawin. Hinila niya si Gabi palapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng pangungulila, ng takot, at ng wakas na paglaya. Isinubsob ni Gabi ang kanyang mukha sa dibdib ni Rafael. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso nito kasabay ng sa kanya. Dito, ito ang tama. Ito ang tahanan. Dahan-dahan silang bumitaw sa yakap. Ang mga mukha nila ay magkalapit na lang. Tinitigan ni Rafael ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang kanyang mga labi. Marahan niyang inangat ang isang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. At pagkatapos, hinalikan niya ito. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa. Ito ay isang halik na tahimik, malambot, at puno ng pangako. Isang halik na nagbubura ng lahat ng sakit ng nakaraan at nagpipinta ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakasandal ang kanilang mga noo sa isa't isa. Pareho silang nakapikit, ninanamnamang sandali. Isang maliit na tunog mula sa may pinto ang nagpabalik sa kanila sa realidad. Paglingon nila, nakita nila si Isabela. Nakatayo ito roon, may hawak na isang baso ng tubig. Hindi nila alam kung gaano na ito katagal doon. Ang mga mata nito ay nagpapalipat-lipat mula kay Gabi patungo sa kanyang ama. Walang nagsalita. Ngunit sa halip na matakot o maguluhan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Binitiwan nito ang baso sa isang maliit na mesa at tumakbo ito papalapit sa kanila. Hindi sa gitna, kundi sa gilid. Sumiksik ito sa espasyo sa pagitan ni Gabi at Nangka, at pagkatapos, ginawa nito ang isang bagay na nagpatunay ng lahat. Inilahad nito ang kanyang dalawang maliliit na braso at niyakap silang dalawa ng sabay, si Gabi at ang kanyang ama. Isang maliit na katawan na nagsisilbing tulay sa dalawang pusong naghahanap ng lunas. Niyakap nila si Isabela pabalik. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa likod ng bata. Sa maliit na silid na yon, sa gitna ng mga damit na hindi naaalisin sa bag, isang pamilya ang nabuo. Hindi sa dugo, hindi sa apelyido, kundi sa isang yakap. Ngunit habang magkakayakap sila, hindi nila alam na sa labas, ang isang itim na kotse ay muling pumarada. At mula sa loob, isang abogado ang bumaba. May hawak na isang brown envelope. Isang sobre na magdadala ng pinakamalaking unos na kanilang haharapin. Ang kaligayahan sa Villa Esperanza ay parang isang kandila sa gitna ng papalapit na bagyo. Maliwanag, ngunit marupok. Kinabukasan, habang sabay-sabay silang nag-aalmusal sa maliit na kusina, isang kaganapan na puno ng tawanan at biruan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang kasiyahan. Isang lalaking naka-Amerikana ang nasa labas. May dalang isang selyadong brown envelope. Mr. Rafael de Leon, tanong ng lalaki. Ang boses ay formal at walang emosyon. Ako nga po, sagot ni Rafael, habang nasa likod niya si Gabi, karga-karga si Isabela. I am Attorney Mendoza. Pinadala po ako ni Mrs. Eleanor Vance. Sabi ng abogado, iniabot ang sobre. For your immediate attention. Ang pangalan ni Doña Eleanor ay nagdala ng panlalamig sa buong kusina. Kinuha ni Rafael ang sobre, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Pinunit niya ito at binasa ang mga dokumento sa loob. Habang nagbabasa siya, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang papel ay nayupi sa kanyang mga kamay. Rafael? Ano yan? Tanong ni Gabi, puno ng pag-aalala.
Hindi sumagot si Rafael. Tila wala siyang naririnig. Tinitigan niya lang ang mga salitang nakasulat, mga salitang legal na para sa kanya ay isang hatol ng kamatayan. Kinuha ni Gabi ang papel mula sa kanyang kamay. Binasa niya ito. Petition for Full Guardianship. Isang legal na dokumento kung saan hinihiling ni Doña Eleanor sa korte na bigyan siya ng buo at eksklusibong karapatan sa pag-aalaga kay Isabela. Ang mga dahilan na nakalista ay parang mga saksak sa puso. Financial instability, unsafe living environment, at ang pinakamasakit sa lahat, association with a woman of questionable character. Isang babaeng walang malinaw na pinagmulan. Siya yon. Hindi, bulong ni Gabi. Hindi niya pwedeng gawin to. Napasalampak si Rafael sa isang upuan. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Kaya niya, Gabi. Kaya niyang gawin ang lahat. Pera, impluwensya. Nasa kanya ang lahat. Lalabanan natin to, Rafael, sabi ni Gabi. Paano? Tanong ni Rafael. Ang boses ay basag at puno ng pagkatalo. Paano tayo lalaban? Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Ang resort, palugi, ang bahay luma, at ikaw. Paano ko ipapaliwanag sa korte kung sino ka? Isang babaeng natagpuan kong walang malay sa daan, nakasuot ng punit-punit na wedding gown, gagawin niya tayong katawa-tawa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gabi si Rafael na tuluyang sumuko. Ang takot na mawala sa kanya si Isabela ay mas malaki kaysa sa anumang tapang na meron siya. Pero si Gabi, tapos nang sumuko. Tapos na siyang maging biktima. Hinawakan niya ang balikat ni Rafael. Makinig ka sa akin. Hindi tayo lalaban sa paraan niya. Hindi tayo gagamit ng pera o impluwensya. Lalabanan natin siya ng katotohanan. Tumingin si Rafael sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Ang sabi niya, "Di ka stable financially?" Tanong ni Gabi. Patunayan nating mali siya. Ang sabi niya, "Unsafe ang lugar na to? Gawin nating isang paraiso." At ang sabi niya, "Questionable ang karakter ko?" Ngumiti si Gabi, isang ngiti na may kasamang determinasyon. Hayaan nating ang mga gawa ko ang magsalita para sa akin. Isang bagong apoy ang nag-alab sa loob ni Gabi. Isang apoy na dala ng pag-ibig at ng pagnanais na protektahan ang pamilyang halos ayaw niyang aminin na sa kanya na. Sa mga sumunod na araw, ang Villa Esperanza ay naging isang pugon ng pagbabago. Ginamit ni Gabi ang lahat ng kanyang kaalaman sa disenyo at pag-oorganisa. Tinawag niya si Jessica na agad-agad na tumulong. Ipinagbili ni Gabi ang iilang alahas na natitira sa kanya para magkaroon ng maliit na puhunan. Si Rafael, na nahawa sa determinasyon ni Gabi, ay kinuha ang lahat ng kanyang ipon. Ang mga matatandang staff ng resort na laging loyal kay Rafael ay nagtrabaho ng doble kayod, hindi para sa sweldo, kundi para sa pamilyang nabubuo sa kanilang harapan. Ang magulong hardin ay naging isang lugar ng pangarap. Nagtanim sila ng mga bagong bulaklak, naglagay ng mga parol at fairy lights. Ang luma at abandonadong function hall ay nilinis at pininturahan. Gumawa si Gabi ng mga bagong brochure at nag-post sa social media, inaalok ang Villa Esperanza Intimate Wedding Package. Nag-organisa sila ng isang maliit na open house, isang fiesta para sa komunidad, para ipakita ang bagong anyo ng resort. Nagluto sila ng pagkain, nagpatugtog, at inimbitahan ang buong barangay. Ang layunin ay simple, ipakita sa lahat na ang Villa Esperanza ay hindi namamatay. Ito ay muling isinisilang. Sa araw ng fiesta, dumating si Doña Eleanor. Inaasahan na nila ito. Naglakad siya sa gitna ng kasiyahan na para bang isang inspektor, hinahanap ang bawat maliit na pagkakamali. Ngunit ang nakita niya ay isang lugar na puno ng buhay, mga batang nagtatakbuhan, mga matatandang nagkukwentuhan, at sa gitna ng lahat, sina Rafael, Gabi at Isabela na magkakasamang nag-aasikaso ng mga bisita, isang larawan ng isang masayang pamilya.
Nilapitan ni Rafael ang kanyang biyenan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang tahimik na lakas. Sana nag-e-enjoy kayo sa party, Donya, sabi niya. Formal ngunit matatag. Huwag mong isipin na ang kaunting pintura at mga ilaw na ito ay magpapabago sa desisyon ko, sagot ng matanda. Hindi ko sinusubukang baguhin ang desisyon nyo, sabi ni Rafael. Ipinapakita ko lang sa inyo na nagkakamali kayo at hindi ko hahayaang kunin nyo ang anak ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Eleanor. Minsan ninyong kinuha ang asawa ko sa akin, Doña, sabi ni Rafael. Ang bawat salita ay may bigat ng isang lihim na matagal nang kinikimkim. Hindi ko hahayaang kunin niyo rin ang anak ko. Natigilan si Doña Eleanor. Ang kumpiyansa sa kanyang muka ay bahagyang nayanig. Anoong pinagsasasabi mo? Pero bago pa man makasagot si Rafael, isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa bibig ni Doña Eleanor. Isang tawa na nagtatago ng kaba. Talaga? Gusto mong pag-usapan ang nakaraan, Rafael? Sabi niya. Ang boses ay bumaba na parang isang bulong ng ahas. Wala kang laban sa'kin dahil may hawak akong sikreto na sisira sa'yo habang buhay. Ang huling salita ni Doña Eleanor ay parang isang matalim na kutsilyo na isinaksak sa gitna ng selebrasyon. Ang nangiti sa labi ni Rafael ay naglaho, napalitan ng isang mapait na ekspresyon. Naramdaman ni Gabi ang panlalamig ng kanyang kamay na hawak nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rafael. Ang boses ay mahina. Halos hindi marinig sa ingay ng musika at tawanan. Anong sikreto? Ngumiti si Doña Eleanor, isang ngiti ng pagtatagumpay. Nakalimutan mo na ba, Rafael? O sadyang napakabilis mo lang makalimot? Bago pa man makasagot si Rafael, lumapit si Gabi. Hinawakan niya ang kamay nito, nagbibigay ng tahimik na suporta. Hindi namin kayo naiintindihan, Donya. Tumingin si Doña Eleanor kay Gabi. Ang mga mata ay puno ng paghamak. Hindi mo kailangang intindihin, Hija. Ang mga usapin ng pamilya ay para lamang sa pamilya. Isabela ay pamilya namin, matigas na sabi ni Gabi. At anumang sikreto na makakaapekto sa kanya ay kailangan naming malaman. Isang tawa ang kumawala kay Doña Eleanor, malakas at puno ng pag-uyam. Talaga? Kailangan ninyong malaman? Kung gayon, pakinggan ninyo, pero huwag kayong magagalit kung ang katotohanan ay sisira sa inyong mga pangarap. Hinila ni Doña Eleanor si Rafael palayo ng kaunti, papunta sa isang tahimik na sulok sa likod ng isang puno, malayo sa ingay ng fiesta. Sumunod si Gabi. Ayaw iwan si Rafael. Sige, sabihin mo, sabi ni Rafael. Ang kanyang tinig ay may halong galit at pagtataka. Anong sikreto ang sinasabi mo na sisira sa akin? Nilingon sila ni Doña Eleanor. Ang mukha ay seryoso na ngayon, walang bahid ng pagbibiro. Ang sikreto kung paano namatay ang anak ko, Rafael. Ang sikreto kung bakit ako hanggang ngayon ay hindi makatulog sa gabi. Natigilan si Rafael. Naramdaman ni Gabi ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang kamay. Ang mga mata ni Rafael ay nanlaki sa pagkabigla. Hindi ko naiintindihan, bulong niya. Dahil sa sakit, diba? Sabi mo, sakit? Putol ni Doña Eleanor. Ang boses ay puno ng pait. Oo, sakit. Pero hindi sakit sa katawan, Rafael. Sakit sa isip. Postpartum depression. Yan ang ikinamatay ng anak ko, Rafael. Pero pilit kong tinago sa lahat dahil sa hiya. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Ang bigat ng mga salita ay dumagan sa kanilang dalawa. Hindi, bulong ni Rafael na pailing-iling. Hindi totoo yan. Hindi ko nakita. Hindi mo nakita dahil abala ka sa pagpapatakbo ng resort na ito. Abad ka sa sarili mong pangarap. Hindi mo nakita ang mga mata ng asawa mo na unti-unting namamatay. Hindi mo nakita ang kanyang pagdurusa. Sigaw ni Doña Eleanor. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata.
Ginawa ko ang lahat para itago ang kahihiyan na, yan, ginawa ko ang lahat para protektahan ang pangalan ng pamilya namin. At ngayon, sinisisi mo pa ako? At ngayon, may bago kang kinakasama. Pagpapatuloy niya, itinuro si Gabby. Isang babae na halos hindi mo kilala. Paano kung mangyari ulit kay Isabela ang nangyari sa kanyang ina? Sino ang magpoprotekta sa kanya kung ang ama niya ay bulag sa katotohanan? Ang lahat ng galit at pait ni Doña Eleanor ay nagmula sa sakit. Ang sakit ng isang inang nawalan ng anak. Ang sakit ng isang lola na takot na muling mawalan. Naramdaman ni Gabby ang pagbagsak ng kanyang panga. Hindi niya inaasahan ang ganitong twist. Ang matandang itinuturing niyang kontrabida ay isa palang biktima ng sarili niyang sakit at ng kultura ng hiya. Doña Eleanor, sabi ni Gabby, ang boses ay malambot. Hindi niyo po kasalanan. Hindi rin po kasalanan ni Rafael. Ang depresyon po, hindi po yan nakikita ng mata. Hindi po yan kahihiyan. Tiningnan siya ni Doña Eleanor. Ang mga mata ng matanda ay puno ng halo-halong emosyon, galit, sakit, at isang pahiwatig ng pagkalito. Anong alam mo sa mga bagay na yan? Tanong ni Doña Eleanor. Ang boses ay basag na. Alam ko po na ang kailangan ni Isabela ngayon ay pagmamahal, isang pamilyang buo. Hindi gulo, hindi away. Hindi sumagot si Doña Eleanor. Nandoon siya, nakatayo. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuguho sa kanyang harapan. Ang mga lihim na pinilit niyang itago ay nabunyag na. Sa sandaling iyon, isang maliit na anino ang lumitaw sa likod ng puno. Si Isabela. Walang nakapansin sa kanya. Hindi nila alam kung gaano na siya katagal doon. Nakatayo siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang maliit na mukha ay puno ng kalungkutan. Narinig niya ang lahat. Ang tungkol sa kanyang ina. Ang tungkol sa mga lihim. Dahan-dahan, lumapit siya. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay parang isang dagundong. Diretso siyang naglakad patungo sa kanyang lola. Tumingala siya kay Doña Eleanor. Ang mga mata ay puno ng luha. Lola? Napatingin sa kanya si Doña Eleanor. Ang mukha ay puno ng gulat. Lola, muling sabi ni Isabela, mas malakas na ngayon. Mahal ko si Papa. Mahal ko si Tita Gabby. Pamilya po kami. Ang mga salita ni Isabela ay parang isang himala. Hindi lang dahil ito ang unang pagkakataon na narinig ni Doña Eleanor na magsalita nang buo ang kanyang apo pagkatapos ng matagal na panahon, kundi dahil sa mensahe mismo, pamilya po kami. Ang matigas na ekspresyon ni Doña Eleanor ay unti-unting gumuho. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng sakit at pagkatapos ay ng isang matinding kalungkutan na matagal na niyang kinikimkim. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Ang mga luha na pinipigilan niya sa loob ng isang taon ay nagsimimulang umagos sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga balikat ay yumayanig. Hindi na siya ang reynang puno ng kapangyarihan. Siya ay isang lola lamang na nasasaktan. Amelia, bulong niya, ang pangalan ng kanyang anak ay lumabas mula sa kanyang bibig na puno ng pighati. Patawarin mo ako, anak. Lumapit si Gabby. Marahan niyang hinawakan ang likod ni Doña Eleanor. Hindi niyo po kailangang mag-isa, Doña. Nandito po kami. Tumulo ang luha ni Rafael. Nakita niya ang biyenan niya na unti-unting bumibigay. Niyakap niya si Isabela ng mahigpit. Tama ang anak ko, Doña. Pamilya po kami. Sa gitna ng fiesta na nagpapatuloy sa di kalayuan, isang tahimik na pagpapatawad at pagtanggap ang nangyari sa ilalim ng puno. Hindi na nagpatuloy si Doña Eleanor sa kaso. Kinausap niya ang kanyang abogado at agad na binawi ang lahat ng petition. Hindi lang yon. Sa isang pribadong usapan, humingi siya ng tawad kay Rafael at Gabby.
Hindi para sa kanyang pagiging mapanupil, kundi para sa kanyang pagiging bulag sa sakit ng kanyang anak. Hindi ko alam kung paano babawi, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Pero sisimulan ko sa pagtanggap at sa pagiging isang lola na hindi na natatakot na magmahal. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang mga bagay-bagay sa Villa Esperanza. Mas madalas nang dumadalaw si Doña Eleanor. Hindi na siya pumupunta para inspeksyonin ang resort o para mangontrol. Pumupunta siya para makipaglaro kay Isabela. Binibigyan niya ng mga libro at krayola. Minsan, nakikita siyang tahimik na nakaupo sa tabi ni Gabi. Pinapanood itong gumuhit o maglinis. Isang hapon, nakita ni Gabi si Doña Eleanor na pinapanood siyang tinuturuan si Isabela kung paano magtahi ng damit para sa kanyang manika. Ang mga daliri ni Gabi ay maingat na gumagabay sa maliit na kamay ni Isabela. Isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Eleanor. Hindi ito ang ngisi ng isang reyna, kundi ang nangiti ng isang lola. Isang ngiting puno ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang Villa Esperanza ay lumago. Ang intimate wedding package na disenyo ni Gabi ay naging matagumpay, nagdadala ng mga kliyente at bagong buhay sa resort. Ang mga hardin ay puno na ng bulaklak. Ang bawat sulok ay may kwento, at ang kwento ng kanilang pamilya ay patuloy na isinusulat. Isang araw, dinala ni Rafael si Gabi sa hardin na una nilang sabay na nilinis. Ang lugar na yon ngayon ay puno na ng mga kulay, mga sariwang bulaklak na kanilang sabay na itinanim. Mahina ang tugtog ng gitara mula sa di kalayuan. Si Isabela, na ngayon ay mas madalas nang nagsasalita, ay abala sa paglalaro sa mga paru-paro. Lumuhod si Rafael sa harap ni Gabi. Ang mga mata niya ay kumikinang, puno ng pagmamahal na ngayon ay malaya na. Gabi, sabi niya, ang boses ay puno ng pag-asa. Noong una kitang nakita, akala ko ikaw ang pinakasirang tao sa mundong ito. Pero ikaw pala ang nagbuklod sa lahat ng piraso namin. Ikaw ang nagbigay ng boses kay Isabela. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa akin. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, simpleng singsing. Hindi ito ginto o diamante, kundi pilak na may nakaukit na disenyo ng isang puno na may malalim na ugat. Gusto kong piliin ka araw-araw, Gabi, sabi ni Rafael. Ayoko nang magpanggap. Gusto kong buuin ang pamilyang ito kasama ka. Habang buhay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gabi. Ang buong puso niya ay nakalatag sa kanyang mga palad. Pakasal ka sa akin. Ang tanong ni Rafael ay hindi isang sorpresa. Ito ay isang pangarap na matagal nang binubuo sa kanilang mga puso. Ang singsing na pilak na may nakaukit na puno ay sumisimbolo sa isang pag-ibig na matibay, malalim ang ugat, at patuloy na lalago. Ngumiti si Gabi. Ang mga luha na ngayon ay luha ng saya ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Oo, sagot niya, malakas at malinaw. Oo. Rafael, pipiliin kita, araw-araw. Isang malaking nangiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Inilagay niya ang singsing sa daliri ni Gabi. Akma na akma. Pagkatapos, tumayo siya at niyakap si Gabi ng mahigpit. Mula sa di kalayuan, tumalon-talon si Isabela. Masaya. Alam niyang may magandang nangyayari. Hindi nagtagal, ang hardin na yon, na minsang naging simbolo ng kalungkutan at pagkalimot, ay naging saksi sa isang bagong simula. Isang simple at intimate na kasal ang naganap sa Villa Esperanza. Hindi enggrande tulad ng pinangarap ni Gabi noon, ngunit mas makahulugan at mas totoo. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ay kumikinang, ang mga bulaklak na itinanim nila ay sariwa, at ang hangin ay puno ng pag-ibig. Ang bisita ay iilan lang. Si Jessica, na lumuha sa buong seremonya, ang mga tapat na staff ng resort na itinuring na rin silang pamilya, at si Doña Eleanor na nakaupo sa harap na hilera.
Ang mga mata ay puno ng emosyon. Ang wedding gown ni Gabi ay hindi na ang obra maestra na kanyang dinisenyo para sa kanyang sarili noon. Ito ay isang simple, eleganteng puting bestida na may mga detalye ng bulaklak sa laylayan. Isang disenyo niya ngayon na sumisimbolo sa kanyang paggaling at paglago. Si Isabela ang flower girl, may hawak na basket ng sariwang bulaklak. Ang ngiti sa kanyang labi ay mas maliwanag pa kaysa sa araw. Pagdating niya sa altar, hindi na siya tahimik. Papa, Tita Gabi, sigaw niya, masaya. Tumingin si Gabi kay Rafael. Nakatayo ito roon. Ang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Wala nang bakas ng sakit o pagdududa. Isang lalaking buo at matapang na pinili ang kanyang pamilya. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay simple, ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa puso. Tungkol sa pagpili, tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa pagbuo ng isang tahanan, hindi sa mga pader, kundi sa mga puso. Nang dumating ang oras ng kanilang vows, hinawakan ni Gabi ang kamay ni Rafael. Rafael, simula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Noong araw na yon, sa simbahan, akala ko na wala sa akin ang lahat. Akala ko, ang pag-ibig ay isang kasinungalingan. Hindi ko alam. Iyon pala ang unang araw ng pag-uwi ko. Sa inyo. Tumingin siya kay Isabela na nakatayo sa tabi nila. Nakangiti. Sa'yo, Isabela, maraming salamat. Ikaw ang nagturo sa akin na ang bawat sugat ay may dahilan. Ikaw ang nagpakita sa akin na ang tunay na lakas ay nasa pagmamahal. Pagkatapos ay muling tumingin siya kay Rafael. At sa'yo, Rafael, pinili mo akong iligtas. Pinili mo akong tanggapin. Kahit gaano pa kadumi ang aking nakaraan. Ngayon, pinipili kita. Pinipili ko ang pamilyang ito. Hindi lang sa magandang araw, kundi sa bawat hamon na darating. Mahal kita. Ang vows ni Rafael ay kasing simple at kasing tapat din. Gabi, hindi ko inaasahan na makikita kitang nakahiga sa aking gate. Hindi ko inaasahan na babaguhin mo ang lahat. Pero ginawa mo. Binuhay mo ulit ang resort na ito. Binuhay mo ulit ang anak ko. At binuhay mo ulit ang puso ko. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Sa pagmamahal ninyo, mahal ko kayo. Nagpalitan sila ng singsing. Ang pilak na singsing ni Gabi at isang simpleng singsing na pilak din para kay Rafael. You may now kiss the bride, sabi ng pari. At sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw, sa gitna ng mga bulaklak, hinalikan ni Rafael si Gabi. Isang halik na nagtatapos sa isang mahabang paglalakbay. Isang halik na nagmamarka ng simula ng isang bagong buhay. Hindi na siya ang Gabi na iniwan sa altar. Siya ngayon, si Gabi de Leon, isang asawa, isang ina, at isang babaeng natagpuan ang kanyang tunay na pamilya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Minsan, ang mga pangarap na nawala ay hindi talaga nawawala. Nagbabago lang ang anyo, nagiging mas maganda, mas totoo. At kung minsan, ang pinakamalaking sakit ay ang siyang nagbubukas ng daan patungo sa pinakadakilang kaligayahan. Isang taon ang lumipas, ang Villa Esperanza ay hindi na lang isang resort. Ito ay isang tahanan, isang lugar na puno ng tawanan, musika, at amoy ng mga sariwang bulaklak at nilulutong pagkain. Naging sikat ito, lalo na sa mga gustong magkaroon ng intimate at sentimental na kasal. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbabago, ang pinakamagandang pagbabago ay nasa loob ng munting bahay. Si Gabi, na ngayon ay halos 8 buwan nang nagdadalang tao, ay nakaupo sa duyan sa hardin, malapit sa mga bulaklak na itinanim niya. Hinahaplos niya ang kanyang malaking tiyan, nakangiti. Sa tabi niya, nakaupo si Isabela. May hawak itong isang libro ng kwento at binabasa ito ng malakas. Hindi na siya ang tahimik na bata noon. Ang kanyang boses, na ngayon ay malinaw at puno ng buhay, ay pumupuno sa buong hardin.
At ang prinsesa, Basang Isabela, ay namuhay ng maligaya kasama ang kanyang pamilya, hindi sa isang palasyo, kundi sa isang bahay na puno ng pagmamahal. Nagtatawanan sila. Lumabas si Rafael mula sa loob ng bahay, may dalang tray ng merienda. Nilapag niya ito sa tabi ni Gabi at marahan siyang hinalikan sa buhok. "Anong binabasa niyo dyan?" tanong niya, nakangiti. "Ang kwento ng isang prinsesa, Papa," sagot ni Isabela. "Tulad ni Mama, Gabi." Niyakap ni Rafael si Gabi mula sa likod. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Sabay nilang pinanood si Isabela. Ang larawan ng isang pamilya na nabuo, hindi sa pagkakataon, kundi sa pagpili. May dumating na isang sasakyan sa gate. Bumaba si Doña Eleanor, may dalang isang basket ng sariwang prutas mula sa kanyang hasyenda. Ang kanyang buhok ay hindi na kasing perpekto noon at may mas maraming kulubot na sa kanyang mukha. Ngunit ang mga mata niya ay may kapayapaan na noon ay wala. Lumapit siya. "Kumusta ang mag-iina ko?" tanong niya. Ang boses ay malambing. Niyakap siya ni Isabela. "Lola." Tumingin si Doña Eleanor kay Gabi. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa nakaraan. Hindi na sila nagsasagutan. Sa halip, isang tahimik na pag-unawa at paggalang ang namamagitan sa kanila. "Kumusta ang pakiramdam mo, Gabi?" tanong niya. "Mabuti po, Donya. Excited na po kami." Umupo si Doña Eleanor sa tabi nila. Tumingala sa kalangitan. Magkakasama silang nanood ng paglubog ng araw. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel, rosas at lila. Isang simbolo ng pagbabago at pag-asa. Isabela, na nakikinig sa tibok ng puso ni Gabi, ay nagtanong. "Mama Gabi?" sabi niya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. "Ano po ang pangalan ng baby?" Tumingin si Gabi kay Rafael at pagkatapos ay sa araw na unti-unting lumulubog. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pagmamahal, pag-asa. Sabi ni Gabi, ang boses ay puno ng pag-asa. Ang pangalan niya ay Pag-asa. Ang pangalan ng kanilang anak ay isang paalala na pagkatapos ng lahat ng sakit, ng lahat ng luha, ng lahat ng pagkawasak, laging may pag-asa. At ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay ang mga taong pinipili mong mahalin.